July 28, Blood Moon. Nung di umano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Meron akong narinig na kakaibang tunog. Grabe yung amoy, parang kumain siya ng maraming kamuti. Pagsilip niya raw sa labas, wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. 21 sa mga alaga niyang manok patay. Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Hindi yun aso. Vegetarian ang aso namin. Maselan yun. Ang hinala talaga namin, sigbin. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay. Ang tenga, sinlaki ng palad ng tao. Ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa. Ang mahaba nitong buntot, ang ipinang-aatake raw nito, pabaliktad kung ito'y maglakad. At may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin, sumisip-sip ng dugo. Nakatira raw ang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin, sigbinan. Ang mga sigbinan, karaniwan daw mayayamang pamilya na naniniwalang swerte sa kanila ang mga sigbin. Malakas ang kutob ni Joel. Sigbin ang umatake sa kanyang mga alaga. Meron daw kasi talagang sigbin sa kanilang barangay. Sasabi ng mga marites sa amin, may sigbin talaga. Sila pa nga yung nagpapakain eh. Pinapakain nila ng pirola. Nagtanong kami sa iba pang mga tiga-barangay Kauswagan kung alam din ba nila ang kwento tungkol sa sigbin. Paniniwala daw nila, kumakain daw naman ang sigbin. Pero sa totoo lang, ninakaw ko yung isa eh. Wala kasi kaming ulam nun. Hanggang may nagbanggit sa aming team na meron daw isang lumang bahay kung saan di umano nakatira ito. Ang may-ari daw ng bahay na yon ang siya ring may alaga ng sigbin. Bata pa lang daw si Simon, may alaga ng sigbin ang kanyang ama at nagpapakita lang daw ito sa tuwing may binibigkas ang kanyang ama na nakasulat sa libreto o yung maliit na libro. Pero nung namatay daw ang kanyang ama noong 1960s, hindi na raw nagpakita pa ang sigbin. Ang libreto raw kasi na binabasa para ito'y lumabas, di umano nilunok ng kanyang ama. Gayunman, kahit kailan daw, hindi pa nakikita ni Simon ang sigbin. Ang natatandaan lang daw niya, ayon sa mga sabi-sabi, mukha itong aso at ang ipinapakain daw rito, manok. Pero ano nga ba talaga ang itsura ng nakita raw ni Josefina na sigbin? Parang malaking aso na may mga malalaking tenga. Kalimitang nag-uumpugan, kababalaghan at ang siyensya. Pero para sa mga nakasaksi at naniniwala, walang kababalaghan dahil sila mismo ang nagpapatotoo.